Alam mo tol, na-realize ko nga ito yung difference ng mga hustlers sa dreamers, yung mga nangangarap lang. Pag hustler, kaya nilang i-bypass yung technical, tapos makakagawa na sila ng pera. Diba? Pare-pareho tayong ganun, pansinin nyo. Walang alam sa pag-shoot ng music video, nakakagawa ng million views. Hindi naman talaga musician, nakakagawa ng million streams. Di ba? Walang alam dun sa mga terminology nung kung ano-anong pagmimix. Pinakamalupit ngayon. You know what I'm saying? Like, wala nang pakialam sa tech. Hindi man ako galing ng fashion school. Di ba? Hindi man ako galing ng business school. No, di ba? Wala nga akong alam na terms ng mga accounting na ganyan eh. Akala nila parang ang galing-galing ko sa math na ganun eh. Pero wala naman talaga ako alam sa terms ng mga ganyan. Tingin mo, may oras pa ako aralin yung mga terminology. Hindi, gawa na tayong pera. Basta mapagana mo. Tapos yung nakakaalam, bayaran mo na lang siya. Di ba? Pag yun ang maraming takot ngayon eh. Na? Magbayad ng ano. Kaya kasi ang skill na hinone nila, yung skill mismo, ang hinone natin, gumawa ng pera. Kaya hindi ka takot magbayad kasi gagawa na lang ulit akong pera. Mali yung nabayaran. Ang problema, gawa ako ulit. Diba? Kaya hindi tayo takot gumastos ko yun, di ba? Ang bilis natin mo. Hindi gagawa maraming na takot ulit, na ganyan ngayon na Pinoy sa mga negosyante. Gastos. Mamaya. Sa'yo ko rin una narinig yun, Frank eh. Kumbaga, kung kikita ka ng $100 ko, no, bayaran mo yung $20, $30 yung isa para... Everybody happy pa. Diba? Nagamit mo yung oras niya sa tamang halaga niya. Correct. Paano to? Pinoy na Pinoy yung style nito. Hindi ako Kaya nga nagagawa. solo, lahat. Yun nga yung ano ng typical na Pinoy ko eh. Buti na bring up yung topic na yan. Ito para sa mga Pinoy na nasa Amerika, isa sa pinakamalaking scam dyan, yung inuubos nila yung oras nyo sa gawaing bahay, imbis na gumagawa ka ng pera. Napansin ko dito sa atin to, lahat ng majority dito kukuha agad ng staff sa bahay. May tagaluto, tagalaba, and everything, right? Sa Amerika, pinipilit nilang gawin lahat. Tapos magrereklamo di makaalis sa rat race. Ilang oras ka nagluto? Ilang oras ka naglaba? Ilang oras ka nagtupi? Ilang oras ka nagplancha? O i-adapt mo lahat yun sa isang araw. Mahal daw eh, Frank eh. Mahal ka tugulong dun eh. Driver nga dun, mahal daw eh. Kinumputan ko nga yung isang tropa ko dun eh. Ngayon yung kunento mo nakaraan. Kinumputan ko sila eh. Na, gumawa ka ng ganitong business. Ang usapan namin nun siomay, nakakagawa ng siomay yung asawa niya. Kinumpitan ko sila kung ilang siomay lang ang kailangan mo. Makakakuha ka ng maid mo na makakapag-alaga sa anak nyo, yung asawa mo nasa bahay, naggagawa ng siomay, assistant pa niya yung kinuha mong maid, may extra income pa kayo at the end of the day. Extra time din. Mas malaki pa yung kakalabasan ng kita nung babae kaysa sweldo ng lalaki. Kayang paretay rin yung lalaki. Wala, Pinoy na